May tanong si Clarice. Go ahead po. Yes, Miss Annie. Ito naman, Attorney Talaw. Galing po kay Clarice. Okay, sabi niya, 3 years ago po ay nag-loan ako sa online banking app pero ang kaibigan ko po ang gumamit. Sa unang 2 buwan ay naghulog siya pero mula noon hanggang ngayon ay hindi na siya nagparamdam. Malaki na po kasi ang interes at wala rin naman po akong pambayad. Ano po kaya ang pwede kong gawin para ma-push yung kaibigan ko na magbayad? Sige po, Attorney Vincent, Paul Talaw, go ahead po. Yes, Attorney Dot, unang-una, as far as the bank is concerned, wala po siyang pakialam or hindi niya ino-honor kung ano po yung naging usapan ninyo. Kung talagang nakinabang doon sa inutang ninyo, hindi online banking app. Kasi lalabas diyan, Attorney Dot. Kung sino po yung nag-apply at sa pangalan niya, siya po yung may obligasyon na magbayad ng utang. Ang maaaring nyo na lamang pong gawin, kung ibang tao po yung gumamit, nung nailabas na pera mula sa bangko, is singilin po ninyo. Pwede yung masingil siya doon sa pera naman ang pinambayad ninyo sa bangko. Ibig sabihin, hiwalay po yung obligasyon ninyo sa bangko. At iba naman, hiwalay din yung obligasyon ng hiram ng pera sa inyo. Ibig sabihin, Okay. malalagay sa alanganin yung kaibigan niya. Alay naku, magparamdam ka naman. Ano po, kawawa naman, di ba, attorney? Imagine, siya ang malalagay sa alanganin. Ayan, paramdam naman siya. Attorney, at this point, pagpapasalamat na tayo kay Attorney Vincent Paul Talaw sa puntong ito. Ay, Miss Annie. Yes, go ahead, Mayroon attorney. lang ako Unless idadagdag. mayroon kang... Oo, yes, oo, go may ahead po. idadagdag. Meron ako idadagdag. Okay. Tama po si attorney, no? Walang kinalaman yung bangko dun sa... Ikaw kasi ang pumirma eh. Ikaw yung may utang sa bangko, di ba? So, sabi nga ni Attorney Talaw, ang gawin mo, kolektahan mo yung kaibigan mo. Pero sa bangko, Miss Annie, no choice ka. You will have to be the one to pay. So ano yung, ito practical naman, practical advice. Kausapin mo na yung bangko and then explain to the bank kung ano yung nangyari. Manghingi ka ngayon ng restructuring siguro o baka pwedeng wag niyo muna ako pabayarin habang sinisingil ko po ito. At the same time, mag-send ka ng message dun sa may utang sa'yo. O pare, yung utang mo, kailangan bayaran mo na. And then sasagot, di ba? Sasagot. Sabihin, bigyan mo pa ako ng panahon. Yung mga gano'n na mga message, i-save po ninyo yon kasi ebidensya po yon. Pag dumating yung time na kayo po ay mag-file ng kaso for collection of sum of money. Yun po ang gawin po ninyo. Pwede nyo ipabarangay muna and then pwede rin po ninyong, pag walang nangyari sa barangay, kasuhan na po ninyo ng collection for sum of money. And then kung merong pangloloko, may panliling lang, pwede rin nyo pong idemanda ng estafa. So tama po si attorney, I agree with him 100% na kayo po ang kailangang managot dun sa bangko. And then yung kaibigan po ninyo na umutang, demanda nyo na o singilin po muna ninyo bago ninyo idemanda.